Hi guys! Magandang gabi Welcome back po dito sa Gandara SRU channel. Andito na naman nga po akong muli ang nag-iisa ninyong nagmamagandang Kaligit Dawarikans upang magatid ng latest update and fresh happenings patungkol sa TVJ. Basta po mga balita na may kinalaman sa Itbulaga, sagot na po natin yan. Ganun din ang ilang chika na loob at tabas ng showbiz. Kaya naman, kung isa ka sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang napindutin ninyo ang subscribe button at notification bell. Pakidamay na rin po niyan para kayo maging updated at mauna sa mga nilalabas nating balita. So for tonight's video, may kinalaman nga po ang ating update dito po. Sana ipanalo po ni Boss Joey na trademark. Kasi hanggang sa papel, hanggang sa data, ay nakapangalan na kay Boss Joey ang titulong Itbulaga. So, kumbaga ay wala na pong maisasampal si Attorney Maggie sa atin. Na kung saan, ang Itbulaga daw nananatili pa rin sa pangangalaga o sa pangalan ng Tape Inc. Kasi sila daw ang registered owner nito sa WIPO. Samantala, ang TVJ daw ay hindi. Pero ngayon, na-registered na rin ang application ni Boss Joey. Pinaregistered niyang Itbulaga under merchandise, ay parehas na po sila ngayon na registered. So wala na po siyang maisasampal, pero mukhang meron pong nagwawala. May nagwawala at hindi matanggap yung pagkakarehistro ni Boss Joey. But before that, quick update po muna tayo. So, ito pong si Tito Sen ay napaka-busy po. So, narito nga pong update kamakailan kay Tito Sen. Shedding light on opportunities and possibilities. Thank you, Honorable Senator Tito Soto, Kong Joel Sactalan, Gov. Manny Piñol, and Vice Gov. Efren Piñol, Mayor J.D. Roquero, #Nationalist People Coalition, Oath-taking Ceremony 2024. So, ayan, meron po palang oath-taking ceremony nung nakaraan itong sila Tito Sana. Kung hindi ako nagkakamali, Sunday or Monday po ito. Samantala, ito naman pong si Bossing, kapag hindi po busy, pag wala pong EB, ay nakafocus po bilang tatay. Ayan, at karga-karga po niya ang napaka-cute niyang bunso na si Baby Muchi. So, isa to sa nakakahanga kay Bossing, sabihan man nila na babaero, pero napaka-responsable po nitong ama. Kita naman po natin na yung kanya pong mga anak, very close, ang Soto family. Hindi po siya pabaya. And halata naman kasi yung mga anak po niya wala pong sama ng loob sa kanya. And yung magkakapatid ay very close sa isa't isa. Wala pong barrier. Pilit nilang kinukumpara si Bossing kay Paulo, pero ang layo ni Bossing ko po kay Paulo. Anyway, pag-usapan naman po natin ang tungkol po dito sa sinasabing mahina na ang Itbulaga. Komento po dito na isa nating commenter na si Powad Nova. Mukha lang humina yung Itbulaga sa TV5 dahil maliit ang studio at parang bitin sa oras lagi. Pero sila pa rin talaga ang pinaka number 1 noong time show. Sana makalipat na sa mas malaking studio. Para malaki rin nga po ang impact ng studio. Kapag kakakaunti yung audience, parang hindi masyadong alive, knowing na lagi pong pinapakita yung kanilang mga audience. Kung yung stage lang, wala naman pong problema kayang-kaya po yan ng TVJ. Pero kapag medyo parang maliit, makaunti yung audience, iniisip kasi ng mga nanonood sa television, ang unti ng tao, mahina ng Itbulaga, etc. So parang may impact din ngayon. Sana nga po makalipat na ng mas malaking studio ang Itbulaga, ang TVJ's Itbulaga. Pero syempre, depende pa rin po sa kanila yon. They know naman kung ano po yung mga dapat na unahin, kinakailangan na unahin.
So, sa ngayon, siguro tiis lang muna. Hayaan po na lang yung mga bashers na nagsasabi na mahina na ang Itbulaga. Basta tayo alam naman po natin ang katotohanan. Plus, nasa TV5 po sila na di hamak na mas maliit po yung reach compare po sa GMA7. Anyway, samantala, meron naman po nag-uungkat dito at pilit binubuhay ang Tape Inc. Mula po nung nabalita nga po na registered na, August pa po, ang titulong Itbulaga kay Boss Joey, naglalabasan yung nagsasabi na Tape Inc. lang ang nagpalakas po sa Itbulaga. So, parang lumulutang po yung mga tape defenders. Parang hindi po matanggap na kay Boss Joey na yung titulong Itbulaga. Sabi nga po dito, may Itbulaga pa ba? Pagkatapos kunin ni TVJ, laos ang trademark. O diba? Nasabi kasi nila na humina ng Itbulaga, hindi na daw po maramdaman. So, kaya nagtatanong kung may Itbulaga pa daw ba. Tape talaga ang nagbigay ng success sa Itbulaga, habol pa niya. Itbulaga is tape, tape is Itbulaga. Yan ang claim nitong si Movie Chaser. Iniingay niya sa social media. Ang Itbulaga daw po ay sa Tape Inc. At Tape Inc. at ang nagbigay ng success dito. Paano kayang Tape Inc.? Producer lang naman sila. Palagay po natin mag-produce sila ng ibang show. Tingin kaya nila at ibang host ay magiging mabenta? Wag na po tayong lumayo. Yung tahanang pinakamasaya nila. Na ano po ba nila yan? Napalakas po ba nila yan? Naging success ba? Diba hindi naman? Kasi producer lang sila. Samantala, sagot po dito ni Abby is nope. GMA ang nagdala ng ratings sa Itbulaga. Look at it showtime. Nung nasa GTV sila, mas mataas ang EB sa kanila. Nung napunta sa GMA channel, tumaas big time ang It Showtime. Pero subukan mong mawala ang It Showtime sa GMA at sa All TV na lang. Ewan na lang if mag number 1 pa yan sa tanghali. Well, maybe sa case ng Showtime, Pero kasi ang TVJ kahit saan naman po pumunta at kahit saan po mapunta ay susuportahan po ng mga fans. Samantala, sabi naman dito ng ating commenter na si Joel G, Tape Inc. ang nagdala sa Itbulaga. Pero yung tahanang pinakamasaya nila bagsak. Originally, Bulagaan Olympics ginaya lang sa TV. Anong kalokohan yan? Kaya nga, sinasabi nila na yung Itbulaga Olympics, kinopya lang daw ng TVJ sa EB Happy ng tahanang pinakamasaya. Seryoso? Hindi naman po ganun ka-cheap ng TVJ para mangungopya na lang ay sa tahanang pinakamasaya pa. Anyway, wala halong biro guys. Hindi po nangopya ang TVJ. Original po nila ang Itbulaga Olympics at hindi po yan kinopya sa tahanang pinakamasaya. Baka po baliktad pa. Baka po ang TP or ang EB Happy ang kinopya po sa Itbulaga Olympics or hango sa EB Olympics ng TVJ. And about naman doon sa taping, yun yung sinasabi ko na kung sila talaga nagpa-success sa Itbulaga, bakit nung hawak nila ay tahanang pinakamasaya, hindi po nag-success? Samantala ang TVJ na natiling nakatayo pa din. Samantala, sabi naman ni Wilvit Dioso, correct po, madam. Nag-produce lamang sila. Mula naman kay Make Santi, haha, nakakatawa naman na never po nang gaya ng segment ng TVJ. Ang tape po ang nanggagaya. Una nilang ginaya ang Pinoy Henyo na pinalitan lang nila ng pangalan na Word of the Rings. Tapos yung Bulagaan pinalitan lang nila ng EB Happy. Haha. Kung sino nagsabi niyan, nakakatawa ka. So, and based din po sa paliwanag nitong si Echo, ang sabi po ay kailangan gumawa ng segment na hango rin sa Bulagaan. Yun yung gusto nila. So, doon pa lang, kopya na. Paanong TVJ ang nangopya?
Si Echo po kasi Jericho yung nagbuo ng EB Happy. Nagkaproblema nga din po siya dyan kasi ginagamit at pinaregistered din ang Tape Inc. under their name. So, yun lang po muna ang update natin sa gabing ito. Maraming salamat sa pakikinig mga ka-Legit Africans. Na-miss ko po kayo. And maraming salamat po muli. Magandang gabi. And don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.